Shoutout kita eh. Naku, yari tayo dito. Yun, sinong moderator? Tayo. Sino kayang pwede mag-moderate dito? Gusto ko sana Ayun, si Brother mag-moderate, Nas. kaso papasok na ako ng kwarto eh. Maririnig ng anak ko, baka magising. Si Kasi Riwel na lang. Ayun. Alas 2 na ng madaling araw dito eh. Oo nga naman. Si Riwel na Yan lang. si Bro Jumo, magaling din yan. Si Bro Riwel. Ano yan? Pag tatlo na lang maiwan, kami na lang tatlo, dyan ako pwede. Pero gusto ko sana mag-moderate kasi gustong-gusto ko. Kasi ko, syempre, kumpare ko yan si Uncle LD. Kaso, ang problema ko lang, pahigaan na ako sa kwarto ngayon eh. Oo nga. Yun lang. Si Bro Albert kaya? Pwede kaya si Bro Albert? Yan, pwede yan. Pwede yan. Pwede yan, si Uncle Albert. Nako. Sabi mo sa Nandiyan akin, pala si Bro Albert. sabi mo, huwag mo na lumandi. Ito, landi na lang dito si Uncle Albert sa babae. Ay, nako. Tatlo lang magaling dito eh. Si Bro Albert. Si Bro, ang una si Bro Juan. Hindi ba ako magaling para sa iyo, Riwel? Tapos si Bro Jumo. Hindi ba ako leader magaling nila, para sa iyo? si Bro Nas. Ito si Bro Balo. Ano to? Galing din yan. Ay, si Pastor Baler. Nandiyan dyan pala eh. Kaso, ano yan eh. Baka busy rin si Pastor Bal. Si Pastor Baler, Pastor Baler. Bakit ito? Sino may debate? Ayan, yan. Sino may debate? Eh, si Pastor, Uncle Perdi, tsaka si Uncle Denmark. Oh, sige. Na, Uncle. Yun. Oo, paki-moderate naman. Isusumbong ko lang sana sa iyo si Pastor Pero Baler. dapat may timekeeper tayo. Isusumbong ko lang sana sa iyo si Fatima. Ano meron? Ano? Naka-live na tayo mga bro. Hinahanap ka ni Fatima eh. Pastor Baliw daw. Sana si Pastor Baliw. Naka-live na tayo mga bro. Pastor Baler, pwede ka pong mag-moderator? Pwede ako moderator pero dapat may timekeeper. Wala. Miss Deb yan. ko. Ayan, si Miss Marilyn. Meron ng time yan si Miss Marilyn. Hindi, si Marilyn, nag-resign. So, kami na yon. Siguro pa, suyo na lang din. Sige, okay na ako sa moderator. Siguro, i-timer na lang natin for the meantime muna kasi medyo nag-a-adjust pa kami ngayon eh, for Denmark. So, inaano pa namin yan, kaya So, kunin natin si Ruel. Si Ruel na lang ang timekeeper. Time ka na lang i-share screen kasi wala akong share screen Uncle Rion eh. Wala akong share screen na kasi Apple lang, pag Apple gamit walang share screen. Hindi kasi pag kailangan na alis ako agad dito, may ginawa ko. Ako talaga Uncle Rion. Huwag ka nang umalis. Anong topic niyo bro? Anong topic? Bakit ka alis sa Sabado ngayon Uncle Rion? Ang ibang mga aaliw ay si Yeso Cristo. Bawal umalis. Sabado Sa ngayon, pinalulugaran pag Sabado. Bawal. Hindi same topic kagabi. Pastor, na-debate ko kagabi. Kahapon pa. Bawal Kuhan sa Panginoon. Okay. Pastor. Affirmative ka rito. Pastor Perdi, affirmative ka. Opo, affirmative po tayo. Okay, sige. May timekeeper na ba? Si Joey kaya? O si Riwel? Riwel, sige, ikaw muna timekeeper. Pagbigyan mo na Uncle Rion po naman. Bro Perdi, ano ba ito? 10-7 lang kayo? 10 presentation? 10-7 lang po. 10-7 lang. 10 ang rebuttal? 7-7-5 ba? Okay, sige. 7-7-5, 10-10. Okay, sige.
Apo. Okay? Ang timekeeper natin, ready na ba timekeeper? Si Ruel? Teka. Subukan ko ako, baka makatulog ako. Pero hindi na ako magiging Kasi alas 2, madaling araw na sa akin. Pag humilik si Nas, wala na tayong timekeeper. I-mute nyo na lang ako, ha? Tulog na. Pag humilik na ako. Sige bro. Wait lang, ha? Sino ba yan? Paano ba naman kasi nauubos yung powers ni Uncle na sa talk sa Chef Club eh? Ako, nagto kasi ako eh. Di wala kasi itong Naubos. share. Problema ko sa Apple, walang share screen. Wala siyang share screen. Paano ko kayo maita-time? Pastor Perdi, ano na lang tayo? Manual. Manual tayo. Sige, ako na lang magta-time sa sarili ko at ikaw magta-time sa sarili mo. Hindi. Manual tayo. Hindi. Actually, pwede naman din kayo i-time ng moderator. Mag-set lang siya ng timer kahit hindi na nakikita sa screen. Kahit habang nagmo-moderate siya, naka-timer ba? Meron naman timer. Pwede ba yun, Pastor Baler? Pwede ba yun? Pwede rin. Yun na lang. Oo, tiwala naman ako sa iyo eh. Okay. Sige, yun na lang. Yun na lang, hindi naman makikita, kahit hindi makita sa screen, pwede yun. Naka-live Okay, na po sige, yan. naka-live na ba tayo? Opo, kanina pa po yan. Okay. So sige. Pakilala muna yung natin, yung dalawang debaters, Yung affirmative, unahin natin na magpakilala siya bago ang negative side. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Ferdy ng End Time Believer na patutunayan ko sa gabing ito na ang ibang mga aaliw ay si Jesucristo. So subaybayan niyo po kami sa debating gaganap ngayong gabi. Salamat po. Okay. At salamat, Pastor Ferdy. Sunod naman natin ang negative side na magpakilala siya. Okay, good evening. Mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kapatid namin, mga Katoliko at mga kaibigan namin nasa ibang paniniwala. Ito muli ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, ay tututol sa paksang inilatag ng ating kaibigan at pastor ng End Time, Pastor Ferdinand Sustento, sa paksa patutunayan niya na si Jesus, yung Parakletos o yung advocate doon sa John chapter 14. Okay, maraming salamat. So magandang gabi muli. Narito inyong moderator, si Brother Bal Pulangco. At sa gabing ito, narito ating dalawang debatista. At ito ay sanay na sa mga rules natin dito sa DivCon. Kabisado na nila, kaya hindi na natin babasahin. At dito mga kapatid, ay ibibigay natin ang unang paglalatag ng kanyang presentation, ang affirmative side, si Brother Ferdy, na ang kanyang i-affirmative, ang mang-aaliw ay si Jesucristo. Ayan. So, Pastor Ferdy, meron kang 10 minuto para sa oras na ito na iyong ilalatag alas 10:36 dito. So, matatapos ka ay alas 10:46 din. Okay, sige, pasok. Para sa affirmative side. Salamat po Pastor Baler sa pagpapa-unlock na maging moderator at syempre timer na rin. At salamat din sa mga nandyan sa loob ng room. Patutunayan ko ngayong gabi na ang Panginoong Hesukristo, siya ang ibang mga aaliw. At paano po yan? O bakit ko patutunayan? Kasi mismo ang Panginoong Hesus mismo din ang nagpapatunay niyan, Walang sino man, walang disipulo o walang sino man kundi ang Panginoon sa pamamagitan ng mga kawikaan, na binabanggit ng Panginoon. So kaya niya ito binabanggit dahil
hindi pa ito maiintindihan ng mga disipulo, no? Kaya hindi niya dineretso po ito. Hindi niya po ito explicitly, pag sinabing explicit, talagang tinumbok na siya yung ibang mga aaliw. Bakit? Dahil nga hindi pa ito masyadong maiintindihan. Dahil po ang sabi mismo ng Panginoon na ang banal na spirito ang magtuturo sa atin ng lahat ng sinabi ng Panginoon sa atin. Anong ibig sabihin nun? Hindi natin mauunawaan ang mga bagay na ito kung wala tayong ibang mang-aaliw. Bakit po sinabing iba? Inuulit ko to kagabi. Pag sinabing iba, ibang forma o ibang form sa English, no? So ang ibig sabihin po ng another, ang isa pong ibig sabihin nito ay ibig sabihin niyan different, no? No? Ano ibig sabihin ng different? In the way na different form. Halimbawa, pagka ako po ay tao, hindi po ako yun yung espiritu, no? Iba pong magkalagayan yan. Iba po yan. Ang ibig sabihin yan, kaiba, no? Kaya nga, another or different po yan, no? So, mamaya siguro sasang-ayunan din niya yan, no? Ayun sabi dito, sa verse, babasahin ko lang muna, dito sa verse 16. Sabi niya, I will pray the Father, o ang Ama daw ang papanalanginan niya. Bakit sinabi niya na ang Ama ay pananalanginan niya at bibigyan ng ibang mga aliw? No? Kasi po ang Ama ay may authority to send the Comforter, which is Jesus Christ. No? Ano nangyari na si Jesus Christ? Ito po yung mga keyword. That He may abide with you forever. Okay. Sino ba yung mag-a-abide sa atin forever? Mateo 28. Alam ko, ni-stock na daw ako ng ating katunggali at may debate na kami dito. Nakaraan pa na nasa Manaliti pa kami. Sabi niya, teaching them to observe sa 20 ng 28 ng Mateo. Teaching them to observe whatsoever I have commanded you. And lo, I am. Sino yung nagsasalita? Ang Panginoong Jesus. I am with you always even until the end of the world. So, hindi baga ang Panginoon po yun, no? Hindi po ako ang nagdeklara o mga disipulo o si Pablo man, ang Panginoon mismo ang nagdeclare. So, hindi ko kasalanan yan kung ipinapahayag ko po na ganyan, na ang Panginoon ay umaagree sa sinasabi ko at ako lamang ay sinasabi ko lamang kung ano sinasabi ng Panginoon. Kaya wag akong pagalitan o kung sino mang sasabihin, gagawa-gawa lang ako ng kwento. No? Dito sa live, sa mga nanonood na nakikinig nito, wag ako ang sisihin nyo. No? Sisihin nyo ang Panginoon. Kung hindi nyo kayang tanggapin ang sinabi ni Lord, ay nasa sa inyo po yun. No? Kaya sabi dito sa verse 17, even the Spirit of Truth, no? Espiritu ng katotohanan. Tingnan, ba't niya sinabing Spirit of Truth? Kasi nasa ibang form. O ano ba si Kristo talaga? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. O, nakalagay, the truth, no? Pag sinabing the truth, no? Isa lamang yung yung tinutukoy diyan, kundi ang Panginoon yun, ang Panginoong Jesus. Ano pang isa pa diyan na keyword? Yung but you know Him, no? Kilala daw nila. Kilala nila ang Panginoon, no? Kilala nila yung ibang mga aaliw na tinutukoy ni Kristo. Bakit? Sabi niya, for He dwelleth with you. Puntahan natin yung ibig sabihin ng with, no? Alam yan ni Brother Denmar, nag-aral yan ng Greek eh. So, ang ibig sabihin ng word with, katabi. No? Hindi, wag mong sabihin ano yan. Yung sabi ng isa kong katunggali dito, kagabi, ano lang to, hindi to literal, na nandoon talaga. No? Mamaya, itatanong ko yan sa kanya, kailan ibinigay ang ibang mga aaliw. Alam ko namang nakahanda na siyang sumagot diyan. So, sabi niya pa dito, and He shall be in you. No? Yung with you, katabi, iba yung inyo. Pag inyo, nasa loob. In nga eh. No? At isa pa sa verse 18, I will not leave you comfortless. No?
Alam ni Brother Denmar na ang ibig sabihin ng comforter o ang ang gagawin ng comforter ay to comfort, no? Mamaya tatanungin natin siya. Sino ba ang talagang magko-comfort sa atin, no? Alam naman 'yan. Sabi niya, I will come to you. Oh. Futuristic na darating na si Kristo ay babalik sa anyong spirito. Pagdating sa 19 sa Tagalog, babasahin ko sa Tagalog ito kasi napakaganda nito sa Tagalog eh. Sabi dito, kaunti pang panahon at hindi nyo na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit inyong makikita ako. Tingnan mo yan, sabi nung katunggali ko na nakaraan. Hindi daw literal yan. No? O kaunti pang panahon, kunti na lang daw hindi makikita. Pero makikita daw. No? Gagawin dito, baka simbolika lang. No? Sapagkat ako'y nabubuhay at mabubuhay rin naman kayo. No? Isa po yan, no? Yung sabi doon, kaunti pang panahon, pero makikita siya. Okay. Pag chinek natin yan, mga kaibigan, dito sa John chapter 16, I think yan, no? Sa 16, yung binanggit ko kahapon din, no? Sa chapter 16, verse... Last 2 minutes. Last 2 minutes. Yes. Sabi po dito sa verse 16, verse 13, gayon may kung siya, sino yung kung siya? Si Kristo yun. Ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo ng buong katotohanan. Tingnan mo. Buong katotohanan. Si Kristo nga yung katotohanan, sinabi niya eh. No? Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. O malinaw, sinabi ng Panginoon, itong ibang mga aaliw na espiritu ng katotohanan, hindi daw siya magsasalita sa kanyang sarili. Tingnan niyo po ang banggit ng Panginoon sa kanyang deklarasyon. O, John 14:10, hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama? At ang Ama'y nasa akin, ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili. Tingnan mo, parehas eh. So, sa makatwid, ang ibang mga aaliw ay si Jesucristo. Hindi siya nagsasalita sa ganang sarili niya. Ganon din yung espiritu ng katotohanan na yan yung mga aaliw. O, di ba? Hindi ako nagde-declare niyan. Si Lord Jesus yan, no? Kaya nga sabi dito, hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitiin. Kanino niya narinig? Sama. At kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Si Kristo pala o espiritu ng katotohanan ang magpapahayag ng future event. No? Kaya, yan okay, po. Time's up na. Yes, no? Sige. Yes po. Okay. So ibibigay naman natin ang 7 minuto para sa pagtatanong ng affirmative, ano? So 22:46 dito, so matatapos siya ng 22:53. Pasok, Brother Denmar, para sa interrogation mo. Okay, good evening. Ang una kong tanong, Pastor Perdi, ang sabi dyan ay another comforter. So ang tanong ko, kung another comforter, ibig sabihin may nauna. Yes or no? No. Ang ibig sabihin ng another, iba, different. Next question. Okay, kung may iba, wala bang mas nauna? Kumbaga, sabi mo si Kristo ay siya ang comforter. Hindi niya ba ginagawa yan? Nandito siya sa lupa? Yes or no? Hindi niya kayang gawin sa lahat ng mga tao. Ginagawa niya ito sa aspeto na yung mga disipulo lang niya. Pero hindi niya kayang gawin sa lahat ng tao yon o sa lahat ng maniniwala sa kanya. Sa aspeto ng siya ay nasa laman. Bagkos, kailangan niya. Kaya sinabing,
Kaya niya sinabing another kasi nasa ibang form. So, ibig sabihin, siya ay comporter na bago pa siya mag-pray ng another comporter. Yes or no? Sa aspeto, yes, sa aspeto ng yung mga disipulo, limited. Pero itong another comforter, ito ay pangkalahatan ng mga mananampalataya na tatanggap sa kanya. Kaya po ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo din. Kaya walang mas nauna, siya rin naman yun eh. Next question. Okay, next question. So, John 14 verse 16, ang sabi diyan, He will send another Paraclete or Parakletos. Pinanggit mo yun, di ba, yung Parakletos? Yes or no? Yes, yes po. It is came from the Latin word Parakletos. And sa Greek, ano yan? Sa Greek po yan, parakletos yan eh. O parakletos yan eh. Okay, sa Greek. Yung sinasabi niyo yata, hindi yata yan Latin eh. Next Hindi, question. Latin yun, yung Parakletos. So, yung another, ano ang Greek no? Yung another po, ang Greek word po niyan ay alos. No? Yan yung alos. Ang ibig sabihin niyan ay else, or that is, or different, more, one. Yan po yun. An. Okay, so are you familiar dito sa another Greek word na hetero na it means another, same as with allos? Yes or no? Yes. Hindi ko tinatanggihan yan. Pero ito lang po ang kaya po sinabing ganon, another, or different, or other, dahil po nasa ibang forma siya. Okay, so ano ang pagkakaiba ng allos at saka ng hetero? Anong pagkakaiba nila? Yung sa akin, for me, hindi po siya, for me, parehas lang yon. Pero, hindi problema sa akin yan eh. Sinasang-ayunan ko nga sinasang-ayunan ko yan. Bakit? Kasi, nasa ibang form. Sangayon na po dyan. Okay, theologically and grammatically, ano pagkakaiba ng allos at saka hetero when ginamit natin siya Siguro, sa ang isang pagkakaiba niyan yung spelling, yung meaning. Ito lang yung yung equivalent ng word, no. Gusto kong sabihin, hindi po siya problema sa akin. Uulitin ko, sa negative side, hindi problema sa akin whatever the meaning it is. Okay, next question. Okay, next question. So, alis na tayo dyan sa Greek, no? So, ngayon, hindi ka sure or wala kang reference anything from any book na grammatically magkaiba yung allos at saka hetero. Yes or no? Oo, wala ako ngayon, no? Kasi hindi yan ang focus dyan eh. At hindi ko yan, for me, hindi problema sa amin yan, lalo na kapag kami nagpapaliwanag. As simple as that, ang sagot ko dyan, nasa ibang form. Ang tutulan na lang yung premise ng affirmative. Next question. So, you are not basing your explanation doon sa context through grammar, yes or no? I'm basing on the context in the grammar, but the problem is 1 minute remaining. yung unawa at nagpakahulugan, whatever scholar it is, kung sino man yung gumawa nito, no?
Kasi aayon yun doon base doon sa gustong ipakahulugan ng gumawa ng mga meaning sa hetero at sa allos. Next question. Okay, next question ko. Okay, so kung si Kristo ay siya na ay advocate, no? Siya na ay comforter bago pa siya mag-pray. Bakit kinakailangan niya pa magtawag or mag-pray sa Ama para bigyan sila kung nandiyan naman na siya at hindi siya aalis at babalik din naman siya? Dahil nasa katawang lupa ang Panginoon, hindi niya magagawa Okay, yan. Time's up na tayo. Question. Sige po. Thank you. So, maraming salamat sa tanong at sagot. At dadako naman tayo sa presentation ng negative side, si Father Thank Denmar para sa 10 Thank you. minuto. Okay. Okay, mula dito sa King James Version, mga kapatid, sabi diyan, I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. So dito, mga kapatid, ang question, no, if the advocate means Holy Spirit, then Jesus said, no, that He will ask the Father for another, no, take note, another advocate. It is clear, mga kapatid, na the Holy Spirit is another person, no? Distinct person from the Son, from the God the Son. Okay? So, katulad ng ating binabanggit kanina, no? Sa John 14 verse 16, no, from yung Latin word na parakletos, no, it is translated as advocate, as helper, as comforter, no, napakarami sa iba't ibang salin ng Biblia, sa NIV, NASB, Douay-Rheims, King James Version, and so on and so forth, no. So, ang problema kasi diyan sa Greek, no, yung hetero and allos. When we say allos, okay, when we say allos, this is what we mean, another of the same kind. No, magkaiba pero magkapareho. So ang distinction niya sa heteros, which means another or another of a different kind. No, ibig sabihin iba, no, at hindi sila magkatulad. Okay, so ang ibig sabihin ng implication nito, mga kapatid, so sinabi niyang other paraclete. Now, I will pray to the Father and He will send you another or other paraclete. No, it is distinct, mga kapatid. No, Jesus Himself is a paraclete too. Pero siya ay nauna. No, 1 John chapter 2 verse 1. No, we have Jesus Christ the righteous as the advocate or comforter. No? So, nauna siya. Siya ang unang comforter. Kaya nga merong word na another. It's because He is the other Paracletos, which is the Holy Spirit. No? This Holy Spirit is a distinct person, mga kapatid. No? So, allos and heteros ay magkaiba. So, when you say allos, yung ginamit kanina ni Pastor, another but of the same kind. Ibig sabihin, they are same with characteristics and qualities. Because the Holy Spirit and God the Son is equal in nature. No, equal sila in nature, equal din sila in composition, equal din sila sa essence, equal din sila sa qualities as God. No. So let us go to the belief of the Catholic. Aside from the Lord, no, the Catechism number 692, ang sabi diyan, the Lord also called the Holy Spirit the Spirit of Truth. No, Jesus called Himself the Paraclete, literally who is called to one side advocatus. Advocatus, from the Latin word advocatus or Paracletos. No, consoler. Jesus is the first consoler. So, the Catechism maliwanag, it clearly explains that merong first comforter si Jesus, and there is another comforter which is the Holy Spirit, and there is other comforter
which is Mary. Mamaya papaliwanag natin. So, the Catholic Church, no, we always believe that we are under the guidance of the Holy Spirit, which is the Spirit of truth, no? So, nandiyan yan sa ating church documents, no, sa Catechism. So, pag pinagpatuloy niya 693, sabi diyan, no, beside the proper name of Holy Spirit and the Acts of the Apostles and the Epistles, we also find St. Paul the title Spirit of Promise, Spirit of Adoption, Spirit of Christ, Spirit of the Lord, Spirit of God, and the Spirit of Glory. No? So these are the titles, not names. So baka sabihin niya, Spirit of Christ yan, si Kristo rin yan. Hindi. That is a title, not a name. Okay? So, punta tayo sa tradition. No, kanina sacred scripture, catechism, then punta tayo sa tradition. So, yung early church fathers, no, how they do find this advocate? Sino ba tong advocate for them? No? So, advocate. So, kay Pope John Paul II, for example, yung ating Pope, no, this is part of magisterium, no. So Pope John Paul II sa kanyang spiritual motherhood of Mary, ang sabi niya diyan, no, the Blessed Virgin is also the advocate, no, the maternal mediation of Mary, no, sa CCC 969. So Mary is an advocate. So si James the Greater, no, tinawag niya ring noong 40 AD. No, si James the Greater, he believes that Mary as their advocate. Ganon din si Peter and Jude. Okay? So si Peter and Jude both betrayed our Lord Jesus Christ, but Peter, no, he seeks Mary's refuge and was able to rise up, no, while Judas nagpakamatay siya, alam naman natin. So, ayan. So si Saint Alphonsus Liguori, ayan, so nagpupunta na tayo sa tradition konti-unti, no. Si Saint Alphonsus Liguori, he treated the Blessed Mother as the another advocate. Ayan. So sabi niya diyan sa kanyang sulat, he has given you another advocate who obtains through her prayers whatever she asks. Go to Mary. Sabi niya. Si Saint Louis de Montfort, ganyan din, no. God the Holy Spirit entrusted his wondrous gifts to Mary, the faithful spouse, no? So, medyo mahaba yan. So, true devotion to Mary yan, no? And St. Maximilian Kolbe, sabi ni Kolbe, teaches that Mary is the quasi-incarnation of the Holy Spirit. No? Quasi-incarnation of the Holy Spirit, which is the advocate. No? Ayan. So, other magisterial documents about sa Holy Spirit, no, yung Lumen Gentium, no, Mary fashioned by the Holy Spirit formed as a new creature, new creature, no. So Signum Magnum, 1967, no, she really earnestly heeded the interior promptings of the Holy Spirit at all times. This is Mary, no. So siya ay advocate. Tinutulak siya ng Holy Spirit as she surrendered. Thank you. Last 2 minutes. She surrendered her will to God, no? And the Catechetical Directory noong 1971, sabi diyan, the gift of Christ Spirit manifested in Mary in altogether singular manner because Mary is the full of grace. No, galing din yan sa Lumen Gentium number 63, no? So, ganoon din sa Behold Your Mother, sabi diyan, Mary is led by the Holy Spirit in everything, no? She is the servant of the Holy Spirit. The role of the Holy Spirit in the life of Mary, no, is to lead entirely the mystery of man's redemption. And yung Marialis Cultus, no, this is theological reflection, no, yung Marialis Cultus. Ayan, that Mary is fashioned by the Holy Spirit in a new kind of substance and new creature. New creature. Creature, sorry. Ayan, lip of the tongue, no? So,
Redemptoris Hominis, no, the Holy Spirit also works in Mary, no, as advocate. So napakaraming kinds and forms kung paano nagwo-work ang Holy Spirit as advocate, hindi lang sa atin kundi maging sa mahal na Birhen, siya ay nagiging advocate. So that Mary could mediate for us because the Holy Spirit gives her gift of the motherhood, no? Ayan. So redemptoris matter, ganon din, no? So all of this, no, in the catechism, ito, let us conclude in 493 the tradition ng Mother of God, no, as she was formed as a new time's up creature, na. no? Negative side, time's up na tayo. Okay. Okay, thank you sa presentation. At ibibigay na natin ang 7 minuto sa affirmative para sa kaniyang pagtatanong sa negative side. Pastor Perdy, start na. Okay, Badenmar, ang unang tanong ko, kapag ikaw ba ay espiritu at saka ikaw ay katawan, magkaparehas ba yon? Yes or no? Yes, dahil tandaan natin, nung magkatawan tao ang Panginoon, meron siyang espiritu. No? Katawan, binubuo ng katawan, espiritu at kaluluwa. Ayan. So magkapareho lang yon. So when God came to incarnation, meron siyang soul. Kaya nga, He entrusted his soul to the Father nung siya ay ni-crucify. No? Sabi niya, ini-entrust niya na yung kanyang spirit doon sa Father. No? Next question. Okay, ang tanong ko, yung body ba, spirit din yon? Yes or no? Yung body is not a spirit kasi sabi nga God is a spirit, wala siyang laman at buto, Luke chapter 24 verse 39. But ang tao is a living soul or a spirit, no, in another way, no. So sabi nga natin, katawan, kaluluwa at espiritu, these are the three components of man. So God incarnated as a man. So ito yung kanyang components. Okay. So agree ka na hindi espiritu yung body? Yes. Oh, kasi it's flesh and bones, no? So when we say spirit, untouchable, hindi siya nahahawakan. There is walang makikita sa kanya eh. Okay. So pwede ko bang sabihin ang body is different to the spirit? Yes or no? There is no difference between that. It's because ito nga eh, God actually, no, He incarnated nga eh, no. So kami, we believe as Catholics sa divine simplicity na that God doesn't need an eye, hindi niya kailangan ng mata para makakita, hindi niya kailangan ng tenga para makarinig, hindi niya kailangan din ng katawan sa langit. Ano ba yun, may katawan sa langit? Hindi niya kailangan katawan sa langit. But parang nilalagyan natin ng limit ng Diyos pag ganun eh. So, hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko lamang is, pwede ba nating sabihin na ang body o 16 elements, may flesh and blood, yan ba ay iba sa spiritong kalagayan? Yes or no? Yes or no lang man. Yes. Oo, kasi God is a spirit. Hindi siya nakita, pinakita ng Panginoon Kristo ang comparison, no? Yung Luke chapter 24 verse 39, no? But again, sabi nga natin God does not need a body. Comes in spiritual nature, no? Okay. Next question. Si Kristo ba kaya niyang maging comforter sa buong mundo kung nasa kalagayan niya siyang katawan? Yes or no? Yes. It's because umakyat si Jesus, di ba? Umakyat si Jesus with flesh and bones. Kaya nga nung tumago siya sa pinto, nagulat si St. Thomas eh. Kasi meron siya mga buto, hindi naman siya espiritu. So umakyat siya sa langit with body.
So doon sa langit, he performs his mediation ministry, no, with body, no. Okay. Ang tanong ko sa panahon na siya ay nagmi-ministry, sabi mo si Kristo ay comforter na. Umamin ka naman diyan, tama po ba? Yes, si Christ is comforter na even daw hindi pa siya nag-ascend sa langit. Ang tanong ko, kaya ba ni Kristong kausapin o bigyan ng comfort ang buong sangkatauhan sa panahon nang siya ay nagme-ministry? Yes or no? Yes. Yes. Actually, the act of crucifixion is comforting for us. That is a sign of love. That is not a sign of sorrowful. That is a sign of comforting for us na we will be relieved on our sins. Okay. So, sang-ayon ka na si Kristo ay pumunta ng Amerika para i-comfort yung mga tao doon sa panahon ng 33 AD? Yes or no? No, kasi wala namang mababasa pumunta siya sa Amerika. But again, no, crucifixion is a worldview sin kung saan si Jesus he shows his love for humanity, for the whole world, no? And that is comforting for us because he relieved us on our sins. So he is a comforter. So, One minute. ang tinutukoy mo pala na comforter si Jesus ay nung pagkatapos niyang mamatay. Yes or no? Not only with that, no, not limited with that. Yung kanyang miracles at his time, no, miracles, wonders na ginawa sa kanya, ginawa niya, no, nung nandun siya sa lupa. Ayun, kind of comforting for the people of Jerusalem and other places, no. So, hindi ka sang-ayon na pumunta si Kristo sa Amerika, sa Mexico, sa Pilipinas, sa Australia, para i-comfort yung mga Pilipino, Amerikano, Australiano, Mexicano. Sang-ayon ka? Yes or no? Hindi ako agree doon, no. No, hindi ako agree doon kasi wala mababasang gano'n. Nowhere in the Bible that says that, no. But again, he is a comforter because of his wonderful works and miracles, and also the crucifixion of Jesus. It tells us love for humanity. So, sang-ayon ka, ang comforting na ginagawa ni Kristo is the love of grace. Okay, time ni up Kristo. na. Okay, Brother Freddy, sinabot na tayo ng oras. Okay, so dadako na tayo sa rebuttal time, no? Dahil tapos na ang Q&A. Okay, mauna sa rebuttal time, mga affirmative, tama? Yes po. Brother Freddy? Okay, Yes sige. po, yes po. 10 minuto para sa rebuttal time mo. Okay, thank you. May Okay, narito po tayo, no? So, unang-una, this is my rebuttal, no? Actually, binangga ni Brother Denmark yung mga binabanggit niya kanina. Ang tanongin ko siya, sige, comforter naman pala si Lord Jesus. So, tinanong ko, sige, comforter ba si Kristo bago siya mamatay? Sumang-ayon ng kapatid, yes. Pero, tinanong ko naman, si Kristo ba ay kayang mag-comfort sa buong mundo para puntahan tayong lahat nang siya ay nasa katawang panlupa? Ang sagot niya, yes. Pero nang tanungin ko siya, na si Kristo ba ay pumunta ng Amerika? Hindi siya sumasang-ayon. Akala ko ba comforter siya? No? Pero ito yung aking gustong anuhin. So, ginisa niya yung sarili niya sa sarili niyang sagot. Bakit? Dahil hindi po ibibigay ang mang-aaliw kapag si Kristo ay hindi umakyat sa langit. So, ang tinutukoy pala ni Brother Denmark, yung after the crucifixion of Jesus Christ. Sasang-ayon ako sa kanya dyan. Bakit?
Si Kristo naman talagang mang-aaliw dahil siya'y umakyat na. Hindi bababa ang mang-aaliw kapag hindi si Kristo umakyat. May talata po yan. No? At katunayan, napaka-explicit ng aking explicit ng sinasabi ko. Binanggit ko din sa kanya kanina na pagka yung katawan ba na body, pwede bang sabihin na iba yun sa espiritu? Sumang-ayon ng kapatid. No? Nung una, hindi, parehas lang yun. Nung tinanong ko na, magkaiba daw yun. So he used the word different or whatever it is, hetero o alos, no? The same no? 'Di ba? So the same ang meaning yan sila sa kanila. The same yan sa kanilang gagamitin nila yan to prove na different ang comforter, another comforter kay Jesus Christ. Pero the problem is, umuo ang kapatid. Pag sinabing kalagayang katawan at kalagayang espiritu, magkaiba din. Magkaiba pala. So, hindi pala problema ang salitang alos at hetero kapag pinag-uusapan na ibang form. No? Unang-una, si Kristo, babalik siya. Sinabi mismo ni Kristo. Sabi niya, sa verse 18, no? Kung talagang ang babalik ay ang ibang mang-aaliw, si Kristo mismo nagsabi niya, hindi ko kayo iiwanang mag-isa. Ako ay sa inyo. Sino daw ang sa atin? Si Kristo mismo ang nagsasalita. Mas marunong pa tayo sa kanya no? Ang gusto natin, ang iba ang pumunta, no? Yung ikatlong persona siguro ang gusto niyang sabihin, no? Pero walang ibang persona dito kundi ang Panginoon mismo, no? Ang Panginoon mismo ang kausap, no? Babanggitin ko lang yung binanggit ko kanina na hindi ko nasabi. Sabi niya dito, sa verse 16 ng Juan 16, sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita. Bakit? Ang pinag-uusapan dito sa John chapter 16, sa 16 verse 13, espiritu ng katotohanan, kung yan yung mang-aaliw, the spirit of truth. Ngayon sabi niya, si Kristo nagsasalita, sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita. Pero mayroon siyang deklarasyon. At muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Nako. Itong makikita, ito ay literal na pagkakita. Pero yung ako'y inyong makikita, espiritu na to, mga kapatid. No? So, sa kalagayang espiritu na, dalawang klase ang salitang pagkakita. Kaya itong debate ko kay Brother Denmark, ibang approach ito doon kaysa doon sa kagabi. Kung yun ang pinaghandaan niya, pasensya na, ibang approach naman ito. No? So, nagtanong yung mga alagad. Sabi ng ilan sa mga kanyang mga alagad na nag-usap-usapan, ano itong sinasabi niya sa atin? Sandali na lamang at ako hindi nyo makikita. At muling sandali pa inyong makikita. Sabi niya, sapagkat paparoon daw siya sa Ama. Pagdating sa 18, sabi niya, ano nga itong sinasabi niya sandali na lamang? Sabi niya, hindi namin nalalaman ang iyong sinasabi. Tinatanong ng mga disipulo. Pero alam ni Jesus yun Bakit? Si Jesus ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay diyan dahil binigyan siya ng Diyos ng kaalaman. Natalastas ni Jesus na sa kanya ibig nilang itatanong na ng mga disipulo. At kanila sinabi sa kanya, mangagtanungan kayo tungkol dito sa aking sinabi. Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Itong sabi ni Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayo'y magsisiiyak, magsisitaghoy, datapat ang sanlibutan ay magagalak, kayo mga ngalumbay, datapat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Pag binasa mo yung mga bagay na kasunod nito, mga kapatid, no? Sa verse 25, sinasalita ko sa inyo ang mga bagay na ito sa malalabong pananalita. Kaya pala hindi ni Kristo madiretso.
Bakit? Hindi niya sinadya niya talagang hindi sabihin ng diretso, explicitly, para malito ngayon yung pati yung kausap ko. Bakit? Kasi, sabi niya dito, darating ang oras na hindi na kayong pagsasalita ng malalabong pananalita. Bakit? Kasi hindi pa panahon. Kasi ang espiritu ng katotohanan ng ibang mga aliw ang magpapaliwanag sa kanila at makakaintindi sila ng mga bagay na sinabi ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, kundi maliwanag na sa inyo'y sasaysayin ko. Sino daw magsasaysay? Si Kristo, iaakit na siya. Aakit na si Kristo. Bakit paano niya masasaysay? Kung hindi siya ang ibang mga aaliw. Diba? Ang napakalinaw. Si Kristo ang magsasabi. Si Kristo ang magsasaysay ng mga bagay na hindi nila maintindihan. Kung hindi si Kristo ang magsasaysay, sinabi ba diyan na yung ibang ikatlong persona pa, no? Na iba pa doon sa Panginoon? Hindi. Ang Panginoon ang ibang mang-aaliw sa kalagayang ibang forma. Another form. No? Okay. So, ito po, no, mga kaibigan, no? Alam natin, mamaya, patunayan ni Brother Delmar at kailangan niyang anuhin yan, yung mga pointers ko kanina. Kung hindi, nananatiling nakatayo ang tindig ng end time dyan na ang ibang mga aaliw ay ang Panginoong Jesucristo. Hindi po ito na marami akong key point na dapat niyang igibain. Kung talagang kaya niyang gibayin yan, isa-isahin niya, no? Yung mga keyword na binanggit ko. Ang isa pang keyword dyan, at umamin ng kapatid na ang Panginoon ay Parakletos talaga. Ang tanong, dalawa ba ang Parakletos? Isa lamang po. Pag binasa mo ang unang Timoteo 2:5, isang tagapamagitan. Ang salitang tagapamagitan ay sinonimo ng alin? Ng advocate o intercessor or yung advocate, no? Ano bang i-minimediate ng Lord sa atin? Yan din, siya din yung intercessor, siya rin yung advocate, siya rin yung mediator. Walang iba, walang dalawang mediator, walang dalawang intercessor sa kalagayan na ang Ama ang minimediate sa tao. No? Ganon din po yun. Okay, time's ngayon, up na, Pastor Pardon. Salamat po. Para sa 10 minutes. Okay, maraming salamat at ibibigay naman natin ang 7 minuto para sa pagtatanong ng negative side sa rebuttal na ito. Ready ka na ba, Brother Denmar? Yes. Okay, go ahead. Okay. So, unang tanong, Pastor Ferdi. So, Yes po. are you aware na yung allos at saka hetero, it is used in Galatians chapter 1 verse 6 to 7? Yes or no? Hindi ko siya po linatag, Mr. Moderator. Doon lang muna siya doon sa nilatag ko. Wala po akong nilatag na ganyan. I will not answer that. Counter objection, Moderator. It's rebuttal. So, ang rules natin, anything pwedeng itanong. Sa rebuttal time, kahit ano pwede nang itanong. So kung wala namang sagot, pwede mag-next question. Next question po ako. Okay. So, ayan. So, punta tayo dito sa orphan, sa John chapter 14 verse 18. Okay. So, sabi diyan, no, the Spirit of truth abides. Present tense yan, di ba? Yes or no? Anong talata po niyan, Sir 17. Denmar? 17. Verse Verse 17. 17. Okay, sige po. Ano po ang tanong? The Spirit of truth abides with you. Yung abides ay present tense, yes or no? Iba po kasi ang gamit ko dito. Yes? Baka sa 16 yon. Hindi, 17. Verse 17.
The Spirit of truth abides with you and will be in you. Present yun. Yes. Present. So yung abides with you and will be in you. Yung will is future tense. Yes or no? Yes. The same po yun. Yung with you at in you, the same. Yung with you, Jesus Christ in the physical form. Yung in you, yan yung spirit in the spirit form. Next question. Okay. So kung yung abides with you is present tense, do you agree that the Holy Spirit or the Holy Spirit is present also nung nagsasalita si Jesus dito? Yes or no? No, dahil ang Panginoon po ay tinutukoy niya yung Spirit of Truth, which is the Comforter. No? So, ibig mo sabihin Yung dito... yung with you, sige, next question. Okay, so ibig mo sabihin dito, the Holy Spirit is not existed when Christ is talking about the Comforter. Yes or no? No, the Holy Spirit existed siya because the Father is the Holy Spirit. During the New Testament, the Comforter, which is Father and the Son, will be Jesus Christ in the form of the Spirit. So kung ang Holy Spirit para sa iyo ay yung Father, ulitin ko yung tanong, nag-i-exist na ba at present, sabi dito, abides with you, present na ba yung Holy Spirit? Yes or no? Yes, kasi nga, sabi ko nga sa iyo, tinutukoy niya, si Kristo nga din yun eh. No? Pero kung ang timeline ng pag-uusapan natin sa kalagayan sa Old Testament, that is the Father, pero sa New Testament during that time, when God the Father dwells in the Son, that is the Holy Spirit, na later on, isusugo din. No? So, dito sa kalagayang ito, no, yung with you is present body, not the Holy Spirit in the spirit form. Si Kristo yan in the physical body. Okay. So, diyan sa 17 pa rin. So, sabi niya diyan, and will be in you, future. So, kung nandito na yung Holy Spirit, bakit kailangan niya pa mag-appear ulit? Kung nandito na siya, bakit kailangan pang hingin ulit? Dahil, sinabi ko kanina yan, yung salitang with you, katabi. Pero pag sinabing in you, indwelling. Hindi pwedeng mag-dwell yung literal body sa tao. No? Binanggit ng Romans chapter 8, the Spirit of Christ in you. Hindi pwedeng body ang pumasok sa tao, kundi Espiritu. Kaya yung with you, alam nyo naman yan, yung with you is katabi. O with, kasama. Pero pag sinabing in you, sa loob, Espiritu yon papasok sa atin. Next question. Okay, next question. So, kung kailangan pang hilingin ulit yung Holy Spirit, okay, kung kailangan pang hilingin ulit ng Holy Spirit, ano pala yung Holy Spirit na nag-overshadow kay Mary? That is the Father. So sa kalagayan yan, timeline ng pinag-uusapan, sa timeline, that is the Father, no? Pero sa another timeline, which is when Jesus Christ was ascended up on high, tapos sinabi niya dito, may sinasabi siya, hindi pa naman bumababa talaga yung another comforter. No? Sa aspeto ng si Kristo na yon. Next question. Okay. Next question. Sabi diyan, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive. Tanong, did the world receive already Jesus? Yes or no? Hindi nga. Agree ako sa iyo, hindi. Dahil, that is the Spirit of truth. Hindi rin matanggap yan. Yan nga si Jesus Christ. Pinako nga sa krus. Next question. So, hindi pa natatanggap?
Yes, dahil yan po yung kalagayang espiritu, which is nag-dwell yung Father sa Okay, time's up na tayo. next Time's up na. sige. At inabot na tayo ng oras. So, salamat sa tanong at sagot at ibibigay na natin ang rebuttal sa negative side. Okay. No? Para doon sa 10 minuto. Brother Denmar, pasok. Okay, thank you. Okay, so kanina medyo nag-focus tayo as Mary as the advocate. No, aside from the Holy Spirit, no, Mary becomes or became the another advocate or comforter, no? So ayun yung stand ko, no, which is hindi niya sinalubong, so medyo focus talaga siya doon sa ano. Anyway, so ang sabi doon kasi sa ating tanungan kanina, basahin lang natin dito. Ang sabi niya diyan, no, I will pray to the Father and He shall give you another comforter. Again, you know, kahit natin tinatanong sa Galatians chapter 1, verse 6 to 7, it's because in verse 6 ng Galatians chapter 1, teka, basahin natin. Galatians chapter 6, chapter 1, verse 6, no, nandiyan binabanggit yung heteros or different, no, sabi diyan ay tomazo hoti hotos theos metatemi apo ho kaleo su encaris Christos is heteros evangelion. So heteros evangelion means a different gospel, heteros. So however in verse 7, sabi diyan sa verse 7 ay hos o emi alos emi tis emi ho razo so kay telo metarespo ho evangelion ho Christos. So alos or another ginamit dito. So heteros is different and alos is another. So what do we mean by another and different? It's actually different. Magkaiba siya. So sabi nga natin, alos is another but with the same kind. Kasi nga Holy Spirit and Christ is actually magkapareho sila ng substance, but they are distinct person. No? Kaya nga sabi, I will pray to the Father, which is the Father is distinct from the Son. And sabi niya, He will send you another comforter. He will send you and He will abide in you. He, yung He is actually a pronoun using for a person. Okay? So ang comforter, yung Holy Spirit, hindi siya ginamitan ng heteros, which is another but with different kind, o yung sinasabi niyang different form. Okay? So dapat ang ginamit ton is heteros, but ang ginamit is alos. Okay? So, doon pa lamang makikita natin na the Holy Spirit is a distinct person, but with the same essence, with the same components, with the same nature as with the Son. No? So, ituloy natin ang basa. Sabi diyan, that He may abide with you. Sabi niya present. Okay, present, abide in you. So, He is proving yung sinabi ko kanina na Jesus is the first comforter because He abide with you. So, abide is present, nandito, nangyayari, nagaganap. Abide. So, it is already, sinasabi niya na siya yung unang comforter and there is another, kaya nga another kasi may nauna. Okay? So, sabi niyo dyan, He abide with you forever. And the Spirit of truth, whom the world cannot receive. Hindi pa niya raw na-receive si Jesus. No? Sabi niya, no? Hindi pa raw na-receive ng world. But it is conflicting with John chapter 3 verse 16 na sinabi doon na for God so loved the world that He gave. What is gave? That is past tense. Gave. Binigay, ibig sabihin tinanggap. Gave. And whoever believes in Him
Si pastor ba hindi naniniwala kay Kristo? So kung naniniwala siya, sumasampalatay, tinanggap niya na si Kristo. Sabi dito, whom the world cannot receive. Ibig sabihin, hindi pa natatanggap. So kung si Jesus yon, dapat sinabi dito, even the Spirit of truth, whom the world had received. Hindi cannot receive. Because it seeth him not, neither knoweth him. Hindi nyo pa nakita, pero nakikilala nyo. Bakit? Kasi sabi niya, but you know him, for he dwelleth in you. Mga kapatid, nagdwell nga sa mga apostles. Bakit? Okay, basahin natin sa isang talata. Kakilala na nila kasi nagdwell nga sa kanila. Ito yung tinatawag natin eternal indwelling or eternal indwelling of the Holy Spirit. So, ito binigyan sila ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng hininga. Hininga ng Panginoong Hesukristo. Basahin natin yung talata. Kaya sabi niya, natanggap nyo na. Kilala nyo na siya. Ayan. Tignan natin yung talata sa Biblia, asa ba? Ayan. Sabi diyan, sila'y hiningahan. Sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. John chapter 20 verse 22. Nandun din sa John. Kaya sabi, but you know him, for he dwelleth in you, because the Holy Spirit already dwells with the apostles. And he shall be in you. I shall be in you. So hindi aalis, eternal indwelling. This is the theological interpretation of eternal indwelling of the Holy Spirit. Hindi siya nawawala. When you receive the Holy Spirit, it is eternal with you. Hindi siya naaalis. Eternal indwelling. So, ngayon, basahin pa natin, tuloy pa natin yung basa, yung key points niya daw, I will not leave you comfortless. Bakit? He will not leave you comfortless because He give us a gift. What gift? The Holy Spirit. So, therefore, meron tayong comforter. Kaya hindi niya tayo iiwang comfortless kasi meron siya pinadalang comforter, which is the Holy Spirit. The distinct person from the Son. So, this is kind of emotional context, emotional na aalis na siya, mayroon siyang pinamana sa atin. Last 2 minutes. Iba yung nagpamana at saka yung ipinamana. Okay? Sabi niya, I will come to you. I will not leave you comfortless, but I will come to you. Bakit? Again, gaya nga na napag-aralan natin sa theology, yung Elohist, pag sinabi natin Elohist traditions, meron tayong tinatawag na that God dwells in person, God dwells in some kind, katulad ng angels, Sabi niya, I will come to you. The Holy Spirit, this is the qualification or qualities of God that He can dwell in person. Kaya nga, di ba, sabi niya, God is with us. Jesus, God is with us, Emmanuel. So, God dwells as human, So, parang ganun dinagdag niya yung kanyang kalikasang tao, Kasi ang Diyos hindi pwede siya magbago, yung another form. Again, Hebrews chapter 13, hindi pwedeng magbabago ang Diyos. Siya ay noon, ngayon, at magpakailanman. He is not changing. So pag sinabi mo another form, it's kind of heresy. Ang Diyos hindi nagbabago. Walang pagbabago. So, iyon yung babanggain. Maraming babanggain si pastor na verses dito. Pag tinuloy pa natin yung basa diyan, sabi niya, but now I go my way to him that sent me, and none of you ask me, whither goest thou? But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart.
Okay. Rather than Okay, so salamat sa 10 minutong rebuttal presentation. Ibibigay naman natin sa affirmative ang 7 minuto na kanyang pagtatanong sa rebuttal presentation. Pero pwede, pasok. Okay. Unang tanong, Brother Denmar. Yes. Yung meaning ba ng alos, another? Yes, yes or no? Yes, literally another, but again, lexicon means another but with the same kind. That's lexicon, no? Okay. Yung ibig sabihin ba ng another sa alos, ang ibig sabihin ba nun different? Yes or no? No, yung different again, in Galatians chapter 1 verse 6 to 7, pag ginamit yung word na different, heteros ang ginagamit sa Bible. No? Kaya nga sinitas ko yung Galatians chapter 1 verse 6 to 7 for you to know that there is difference between allos and heteros. So hindi ka sang-ayon sa strong na ang alos ay sa strong definition, the primary word is else, different. Hindi ka sang-ayon sa strong? Yes or no? No, in John chapter 14 verse 16, allos is used as another but with the same kind or with the same nature, substance, or essence, but not with the different kind or different form that you are talking about. So dito sa binanggit ko at binasa ko sa Strong Concordance, ito babasahin ko siya. Alos, sa strong definition, that is, ang isa pang meaning is different. Hindi ka sang-ayon dito? Yes or no? No. No. Based on the context, no. Okay. So iwanan na kita dyan, bro. Okay. Ang ulitin ko yung tanong, ito naman yung tanong ko. Sa 1 John chapter 2 verse 1, sang-ayon ka ba na si Kristo ay advocate? Yes or no? Yes, in 1 John chapter 2, he is called as advocate. But first advocate siya, no? First advocate, sumunod ang Holy Spirit, no? And the Holy Spirit gives us the Blessed Virgin Mary as another advocate. No, katulad na pinatunayan ko kanina sa aking stand and presentation. Ibig sabihin sa iyo, tatlo ang advocate. Yes or no? Not limited to 3, no? Not limited to 3. They are the major advocates in the Bible, no? It is emphasized in the Bible. Even saints, they become advocate for us. So ito bang advocate, synonymo ba to? Synonyms ba to ng mediator? Yes or no? Yes, it's because in time, no, yung mga saints, when they are mediating with us, they are advocating with us. Pinagtatanggol tayo sa harapan ng ating Panginoon Kristo sa ating mga kasalanan, no, pag nananalangin tayo sa Kanya, no? Okay. So, paano kung mabasa ko na isa lamang ang mediator? Aminin mo, nagkakamali ka, yes or no? No, because Catholic faith already explained that na isa lang yung mediator sa Ama. But again, Mary becomes the mediatrix of all grace because of the Holy Spirit. So, yung iba intercessors, no? Through Jesus, no? Not directly to the Father. So, may mababasa ka ba sa Biblia, sa letra por letra, na si Maria ay mediator o mediatrix ng grace? Yes or no? Letra por letra, wala. But in essence, meron tayong mababasa. No? And doon sa kanyang annunciation and doon sa conceiving ng Panginoon,
she mediates the source of all grace, which is Jesus, no? So dumaan sa kanya, no? That is what we say mediation, no? Ayan. Paano kung mabasa ko na si Maria ay iminimediate din para maligtas? Aaminin mo na nagkakamali ka. No, kasi wala tayong mababasang ganyan. What we have in the Bible that Bible says that Mary is being saved already. No, past tense, being saved already because of the merits of her son, sorry. Sang-ayon ka na si Maria ay kailangang iligtas ng mediator natin? Yes or no? Yes, kaya nga siya ay naligtas na in a special way, no, according to Catechism, no, a special way that what they called redemptive or preventive redemption, no. So hindi pa siya pinapanganak, she is immaculate conceived by Saint Anne, sorry. Okay, next question. Saan mababasa, bro Denmar, na may unang parakletos? May mababasa ka ba letra por letra niyan? Yes or no? Walang letra por letra, but again, sabi ko nga kanina sa rebuttal and presentation, when you say another, may nauna. Another, because sabi ni Jesus, no, He abides with you. Abides is present. No, yung comforter nag-abides, present with you. So Jesus is already the comforter. Okay, time's up na para sa 7 minuto na pagtatanong. At dadako na tayo sa final statement ng mga debatista. At mauuna sa final statement dito ang negative side. Para sa 5 minuto, Brother Denmar. Okay, thank you. Okay, so it is better to recommend Pastor Perdy na magkaroon siya ng crash course sa UP ng biblical language, no? And in reference na rin, no, bumili ka na rin yung kay R.A. Martin ng Wittenberg Theological Seminary, itong Introduction to the New Testament, so that you may be educated about the Greek grammar, no? So you may base your doctrine in the Greek grammar, no? So ayaw ni Job ventilasyon niya. Siguro naman ayaw mo kay Job ventilasyon. So anyway, no, sabi nga natin, Jesus is the first comforter. Okay, patunayan natin na Jesus is comforter. So because he says that he will send another comforter, may nauna. Ano sabi? He abides with you. Abides, present. Maig naman siya doon, present, abides in you. No, Jesus is the comforter. Maig din siya, no? However, ang tinututulan niya lang, hindi daw pumunta ng iba't ibang bansa. Well, no, crucifixion is a worldview. It's because Jesus saved the world, no, through the crucifixion. No, He saves the humanity. Sabi nga John chapter 3 verse 16, no, ano sabi? For God so loved the world. No, hindi niya sinabi for God so loved the Jews, for God so loved the Gentiles. Ang sabi, for God so loved the world. No, so whoever believes in Him. Pastor, ito sa kahuli-huli ang pagtatayo mo. Gusto ko marinig, tinatanggap mo si Kristo. Kasi sabi diyan, the Spirit of truth, the world that cannot receive, hindi matanggap. Once hindi mo tinanggap si Kristo, Pastor Perdi, no, hindi mo tinatanggap yung Spirit of truth. Tanggapin mo si Kristo. So pag tinanggap mo si Kristo, doon yung key na may another or may distinct person kasi tinanggap mo na So He will send another. No? Natatanggapin mo another comforter. Kaya nga sabi, He dwelleth in you, you know Him. Kasi sa John chapter 20 verse 22, ano sabi doon? Hiningahan at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. No, already the Holy Spirit is there already. Even in Genesis chapter 1 verse 2, no?
God, the Holy Spirit, is already existing, no? Even in the New Testament, no, doon sa conception ni Mama Mary kay Jesus, no, nag-overshadow siya doon, so that Mary, no, may receive her spiritual motherhood for us, no? Kaya nga she becomes the mother of all Christians. John chapter 19 verse 25 to 27. No? Sabi ni Jesus, behold, this is your mother. So, ayan. So anyway, this is not Mariology, so hindi tayo focus dyan. So, Mary is another comforter too. No? So, set aside natin. So, Holy Spirit is different from Jesus. No? 2 Corinthians chapter 13 verse 14, sabi diyan, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Magka-separate with the conjunction and may the grace of the Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit. Revelation chapter 22 verse 17, sabi diyan, the Spirit, no? Sabi diyan, come and let the one who say come, no? So this is Jesus, no? This is Jesus, no, na he says that come, no? This is a different person. So yung Spirit, no, that is the Spirit in the bride, no? Yung Revelation chapter 22 verse 17. So ibang-iba talaga, even though in the John chapter 14 verse 16, I will pray, I refers to Jesus, to the Father, no, second person. Third person in the sentence is he will send you another comforter and he will abides in you. He pronoun Okay, with time's up na. Okay. Thank you. Okay, time's up na sa conclusion. At ibibigay naman natin sa affirmative ang kanyang conclusion na 5 minuto. Brother Ferdy. Okay, thank you, Pastor. Nananatili pong nakatindig ang premise ng affirmative. Wala po siyang tinutulan, sinang-ayunan niya ang lahat. Comforter si Kristo, ang ginawa pa nga ng ating kapatid, hindi to pag-a-add home, no? Dinagdagan niya pa yung mga comforter. Naging 3 ang paraclete, no? So, ang tanungin ko ang kapatid ng mga bagay na ito, sumang-ayon siya lahat na mayroon dito. May unang comforter, may pangalawa, may pangatlo. Naging comforter pa ang si Maria na nagluwal lamang sa ating Panginoon, no? So parang inilevel doon sa kalagayan ng Panginoon na hindi dapat, nakarapat-dapat siyang ilagay doon sa kalagayang yun. Yun ay isang blasphemy sa harapan ng Diyos na ilelevel mo ang tao na mayroon lamang makasalanan, no? So siya ay niligtas, naniwala ako doon. Niligtas siya pero hindi siya kapantay ng Panginoong Hesus, no? So natiling nakatindig ang aking premise at hindi po yan natutulan. Bagkus gusto pang ipakita ng ating katunggali ngayong gabi na nabase siya doon sa lahat ng mga libro na kanyang mga binasa, no? Hindi doon sa sinabi ng Panginoon. Napakalinaw ang deklarasyon ng Panginoon. Siya ay babalik, no? At sinabi ng Panginoon, kaya hindi niya dinerecho ang salitang another comforter dahil siya ay nagsasalita sa malalabong pananalita. Ngunit kapag dumating na siya ay bumaba na sa atin, siya po ay ang mga tao pong ito ay makakaunawa. So kasama ang ating katunggali dito na hindi nauunawaan ang mga bagay na ito. Babasa lamang ako ng talata sa Gawa 2:33. Sabi niya, palibhasa nga ay pinarangalan ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama nung umakyat na siya ito, no? Sa kalangitan, sa kanan ng Ama. Tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo ay ibinuhos niya ito na inyong nakita at narinig. Ano yung ibinuhos? Yan yung Book of Acts chapter 2, no?
ibinuhos ang Espiritu Santo. Hindi ko lang ito nabasa kagabi doon sa aking kausap. Yung Espiritu Santo is na-subdivide sa mga believer, no? Nakita at narinig. Paano nakita? Yung manifestasyon. No? Hindi ito literal na pagkakita. Kaya nung binabanggit ng Lord Jesus doon sa John chapter 16, yung a little while na hindi na makikita sa physical form, pero makikita ulit saan? Ito na yung 33. Pag-akyat, ibinuhos niya naman ito sa atin. So malinaw po yan. Ang Panginoon din po ang ibang mga aaliw. No? Sinasabi lang niya yan sa malalabong pananalita. So salamat ngayong gabi at nananatiling nakatindig ang stand ng affirmative. Wala siyang sinagi doon sa mga bagay na pinakita kong mga talata. Ang sinasagi lamang niya yung different, yung alos o hetero. Actually, walang problema doon sa amin. Whatever hetero or alos, no? Kaya doon nalilito ang ating kapatid. Salamat, Mr. Moderator. Okay, thank you. At ibibigyan natin ang Hello, Pastor Baler. Opo. Magpapasalamat Akala ko kasi doon. hindi. Magpapasalamat. Akala ko hindi ako narinig. Okay, ibigay na natin ang pagpapasalamat. Unahin natin ang affirmative para makapagpasalamat sila ng 1 minuto. Brother Freddy? Okay. Salamat po unang-una sa moderator ngayong gabi na naabala namin ng kaunti. Salamat din sa kanyang pagta-time at salamat po sa katunggali natin na isang magpapari na ito ang ating kapatid na si Brother Denmark. So I recognize him as ministers of God later on. No? So hindi natin tinatawaran yan, mga kaibigan. So salamat po sa mga nasa room. Babanggitin ko lang ang mga names, si Pastor Baler, si Sir Joey, si Sir Noel, si Kumparing Noel, no? Si Sir Randy, si Sir Rene, si Sir Nihil, si Riuel, si Sir Edwil, saka si Sir Albert. At syempre, si August, no, na gusto itong makipagdebate sa atin. So, wala eh. No? So, salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa DevCon. Okay, Brother Denmar. Okay, thank you so much, no. Good evening ulit sa inyong lahat, no. Pinapasalamatan natin unang-una ang ating mga supporters sa DevCon. Ayan yung mga viewers natin. And sa pamunuan ng DevCon, from rundown from the admins, from the moderators to the members, no. Thank you so much at sa mga manonood pa, no. And pinapasalamatan natin si Pastor Perdi na namiss natin ito lagi kasi namumundok Ayan, so namimiss natin yung ating kaibigan, no, na makausap, no, hindi lamang sa online and personal kasi masarap din kausap ito ating kaibigan. And syempre sa ating moderator, Pastor Valer, pastor ng End Time, bagaman siya ay End Time, pareho sila ni Pastor Perdi ay ginanapan niya ng fair yung ating debate, no, as moderator. No, so kudos to him. Then pinasasalamatan natin syempre ang Panginoon, no, na sa nagbigay sa atin ng karunungan, ng kaalaman sa dapat ang papurihan, luwalhatiin at parangalan sa lahat ng pagkakataon. So gagamitin ko lang yung pagkakataon magpo-promote, no, ng aking YouTube, Brother Denmar Santiago. Yan, so pagka yan po ay na-monetize na, gagamitin natin yun pagtulong sa Catholic institution na tulay ng kabataan, no. So and siyempre yung siyempre yung aking upcoming live program,
yung Search the Scriptures, no, with Brother Hens Dignosanto ng Catholic Charismatic ng El Shaddai. Ayan. So, binabati, shout out ko kay Brother Hens ng El Shaddai, okay? And lastly, yung CF Club, no, Catholic Faithfully Apostolic Movement of the Philippines, mula po sa kanilang founder, Brother Fernan Presilas Jr., and sa kanyang mga officers, no, and yung ating other organizers, and as well sa ating spiritual director, si Father Jimerson Maneklang, no? Father Jimerson Maneklang. So, ayan, so God bless us all, and sana katotohanan lang yung masumpungan nyo sa debate ito. Ayun, thank you. Thank you kay Bodenmar. Thank you sa moderator. Thank you sa mga nandyan sa sa ating room, no? Salamat po sa inyo. Okay. God bless you. At yung mga nandito sa room, pwede na ninyong ituloy ang topic pag na-close na. Okay po. Salamat po sa mga nanonood at nakikinig, no? Huwag niyo pong kalimutan na i-like yung aming YouTube, Debaters Convention Officials.